ipagpapatuloy ng ating kwento. Kaya nga, ayokong may mangyaring kahit anong pagbabago. At gusto ko na rin na tuluyan ng mabuwag ang kasalang to. Tapos na. Yung arranged marriage, yon na ang last card na meron ang Lawrence family. Kasi malaki na ang sama ng loob nila sa atin. Wala nang kahit sinong pamilya ang papayag pa sa isang kasunduan ng kasal. Kailangan na nating harapin ang problema gamit lang kung anong meron tayo sa pamilya Lawrence. Hindi pwede. Kapag nagdesisyon sina Dimitri at Barko na magsanib puwersa, wala tayong laban. Pero kung mapipigilan natin yon kahit papano, makakabawi tayo. Ang lahat ng nangyaring to, kasalanan ng Lawrence family. Bilang paumanhin, hindi kami mangungulekta ng buwis mula sa mga miyembro ng angkan namin. Kahit maliit lang yon para sa mga may-ari ng Iron Mines. Gusto ko pa rin magpakita ng respeto. Sana'y tanggapin ito bilang paghingi ng tawad sa nangyaring gulo sa pagitan ng pamilya natin. Hindi na kailangan pa. Kami, bilang mga Dimitri, hindi kami gumagawa ng desisyon base sa takot sa hinaharap. I-announce na lang sa publiko na si Flora Lawrence ang tumapos sa relasyon dahil sa personal na dahilan. Kapag nangyari yon, wala nang dahilan para makipag-alyansa ang Dimitri sa Barko. Salamat. Taos puso akong nagpapasalamat. Roman Dimitri, kung alam ko lang ang tunay mong halaga, mas naging maingat sana ako sa pagsasabi kay Flora na huwag gumawa ng biglaang desisyon. Ako rin nagkamali. Anak. Opo. Anong nangyari sa'yo nitong nakaraang linggo? Sa buong linggo po, nasa loob ako ng shed. Sinanay ko ang katawan ko. Tinanggal ko lahat ng impurity sa loob para makapasok ako sa human stage. Sa human stage, may mga hakbang na inihahanda ang katawan para maging isang heavenly demon magician. Hindi ito impressive sa standards ng Murim. Dahil sobrang daming natural energy sa mundong ito. Pero sa kaso ni Roman, ang dami ng dumi sa loob ng katawan niya, kahit palang paghahanda sa foundation ng katawan. May malaking naging epekto. Yung pagbabago sa itsura ko. Patunay na ibang tao na ako ngayon. Alam kong mahirap ipaliwanag. Pero habang nag-ensayo ako mag-isa, naibukas ko ang isipan ko. At kahit hindi ko maalala ang lahat ng detalye, pakiramdam ko nagsimulang mag-circulate ang mana sa buong katawan ko. Mana circulation. Yung nag-circulate ang mana mula sa kalikasan, papasok sa katawan. Para palakasin ang physical capabilities. Ilan lang ang nakakagawa nun. Pero ngayon, makita si Roman, ang anak ng Dimitri family, na hindi lang nagawa yon, kundi natanggal pa ang blood fung. Ibig sabihin, lumalagpas na siya sa limitasyon ng isang normal na tao. Pero kahit ganon, anak ko pa rin siya. Tandaan mo to, anak. Bilang ama mo, palagi akong nandito para suportahan ka, kahit kailan mo kailangan. Kaya huwag mong kakalimutan, ikaw si Roman Dmitri. At ako, si Romero Dmitri, ay mananatiling nasa likod mo bilang suporta. Isang ama na hindi malamig o malupit. At sumusuporta sa anak ng walang ibang intensyon, hindi naman pala masama. Salamat, Ama. Pasensya na talaga kung mabilis akong humusga sa'yo. At sa gulong na nadala ko sa pagitan ng mga pamilya natin, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Dahil wala rin naman talaga akong balak ituloy ang kasalang ito. Naiintindihan ko kung bakit ka galit. Kahit pa isa itong arranged marriage na pareho nating hindi gusto. Ako pa rin ang lumabag sa kasunduan ng hindi nagsasabi. Pero gusto ko pa rin sabihin to habang may pagkakataon pa ako. Na may dahilan akong hindi basta-basta kung bakit ko kinansela ang kasal. Nangyari ito sa isang social gathering na inorganisa ng mga royal family sa Northeast. Nang kumalat ang balita na mai-engage ako sa isang Dmitri, lalong lumala ang mga chismis. Roman Dmitri, sinabi nilang gumagamit ka raw ng droga. Yung mga klase ng droga na sumisira ng katinuan at isipan. Pakiramdam ko, karapatan mong malaman yon. Kahit ngayon, alam ko nang hindi pala totoo ang lahat. Pero noong panahong yon hindi ko kayang baliwalain. Ano man ang nangyari, hindi na yon makakaapekto sa kung ano tayo ngayon. Kaya huwag ka nang mag-alala. Dumating ang gabi. Wala akong naramdamang bakas ng droga sa katawan ko. May kaunting bakas ng gamot noong tinangka kong wakasan ang sarili ko. Pero nawala lahat pagkatapos ng training ko. Hans. Opo, Gino.
May nakita ka na bang gumamit ako ng droga? O may pagkakataon bang pinaghinalaan mo ko? Ha? Hindi ako nagbibiro. Gusto ko lang magsuri, hindi gamit ang sarili kong alaala, kundi mula sa pananaw ng iba. Tungkol doon, kahit hindi ko mismo nakita, may mga panahon na parang may mali sa'yo. Kailan? Mga 1 buwan na ang nakalipas. Kakauwi mo lang noon mula sa isang social party. Hindi naman ito espesyal o kakaiba. Pero pagbalik mo, parang nawalan ka ng gana. Nagkulong ka sa kwarto. Tapos gabi-gabi, palagi kang humihingi ng alak, sobra pa. Doon ko naisip na baka nakatikim ka nga ng droga sa party. Pero ngayon, parang malabo na rin palang isipin. Yung social gathering ng mga royal family sa Northeast. Alam mo ba kung sino ang host? Si Anthony Barco. Ang panganay ng pamilya Barco. Si Roman na na-arrange ikasal sa isang Lawrence. Naimbitahan sa isang party ng isang Barco. Pagkatapos noon, may nagbago sa isipan niya. At tinangka niyang tapusin ang sarili. Ngayon alam ko na kung ano talaga ang nangyari. May ilang bagay na hindi ko talaga matanggap tungkol sa pagkamatay ni Roman. Sa iniwang testamento ni Roman, nabanggit lang na siya ang pumunta sa digmaan sa halip na ang dalawa niyang nakababatang kapatid. At natakot siya sa maaaring mangyari. Yun lang. Pero kung si Roman ang pag-uusapan, may napagkasunduan na silang kasal ni Flora. At alam nating lahat, maraming paraan para makaiwas sa digmaan ang mga kasapi ng maharlika na may asawa na. Pero pinili niyang kitilin ang sarili dahil lang sa takot sa gyera. Parang may hindi tugma. Hans, mukha bang malapit kami ni Anthony Barco? Wala pong ni isang tao na nakikitang lumalapit sa inyo, Ginoo. Pero napansin ko pong parang may hindi kayo pagkakaunawaan ni Anthony kamakailan. Nagsimula po yon noong nagsimula na rin ang usapan tungkol sa kasal niyo kay Lawrence. Ang arranged marriage sa pagitan ng Dimitri at Lawrence ay naging malaking balakid para sa Barco. Gusto lang talaga nilang makuha ang lupain ng Lawrence. At ang pinakamadaling paraan para masolusyonan yon ay ang pigilan ang kasal bago pa ito mangyari. Sigurado akong ginawa nila ang lahat para sirain si Roman. At iyon ang naging dahilan kung bakit niya pinili ang wakasan ang buhay niya. Young master. Actually, ilang araw na ang nakalipas. Naka-receive po tayo ng imbitasyon mula sa pamilya Barco. Ang Barco nagpadala ng imbitasyon sa akin. Opo. Nangyari ito habang naka-training po kayo. Anong gusto niyong gawin tungkol dito? Ang kapal ng mukha. O baka naman minamaliit lang nila ako. Kahit alin doon, nairita ako. Kailan ang party? Eksaktong 2 linggo mula ngayon. Sabihin mo sa Barco pupunta ako sa party nila. Naghihintay po ang young master sa loob. Salamat. Isa pa. Huwag po kayong masyadong magulat sa pagbabagong makikita nyo sa young master. Ha? Sige, naintindihan ko. Young master. Tinawag niyo po ba ako? Ikaw ba si Kevin? Opo, young master. Kaya pala nag-iba talaga ang aura niya. Kumusta ka na nitong mga nakaraang araw? Ayos naman po, young master. Unti-unti na rin po akong nasasanay dahil sa tulong ni Hans. Pero, matagal ko na pong iniisip to. Tungkol sa papel ko rito. Hindi ko po alam kung may silbi ba talaga ako sa inyo, young master. Alam ko pong sinabi niyo na mabuhay ako para sa inyo. Pero hindi ko po maintindihan kung paano ko iyon magagawa bilang isang ordinaryong tao. May magagawa ba talaga ako para sa inyo? Ang papel mo. Pagdating sa iyo, may plano ako. Balak kong gawin kang espada ko. Espada? Pero ang halaga ng isang tao, hindi yan pinipilit ng iba. Kaya bibigyan kita ng 3 landas na ikaw mismo ang pipili. Una, ang i-give up ang pagiging espada ko. Kung natatakot ka sa dugo at sa paghawak ng espada, ayos lang. Pwede kang maging kamay at paa ko. Matuto ka sa pamamagitan ni Hans at sundin mo ang mga utos niya. Yon ang magiging papel mo. Pangalawa, maging espada ko at protektahan ako sa tabi ko. Pero young master, hindi pa po ako nakakawak ng espada kahit kailan. Mukhang ganon nga. Kaya kung pipiliin mo ang pangalawang opsyon, susubukan ko ang tatag ng loob mo gamit ang paraang masakit. Masakit?
Pagdurog ng mga buto. Gagamitin ko ang sakit na parang dinudurog ang mga kalamnan at buto mo. Hindi lang ito basta pananakot, kundi isang pagsubok kung talagang kaya mong patunayan ang halaga mo. At ang huling opsyon ay ang hawakan ng espada at putulin ang sarili mong kamay. Kung kaya mong tiisin ang sakit na galing mismo sa sarili mong katawan, mas bibilis ang pag-unlad mo kumpara sa kahit sino. Kahit ang baliw na demonyo na dating palaboy sa kalsada. Naging isa siya sa 4 na hari ng langit gamit lang ang kanyang matibay na loob. Ngayon ikaw. Ano man ang piliin mo ngayon, sisiguraduhin kong makukuha ko ang sagot mula sa'yo. Kung paano kita gagamitin, ikaw ang pipili niyan. Sa labas ng kastilyo ng Dimitri, may isang lumang bahay na parang babagsak na. Doon ako ipinanganak. Bata pa lang ako, kailangan ko nang magtrabaho para mabuhay. Dahil sa pagsama sa magulang ko at pagtulong kahit papaano, natuto akong gawin ang halos lahat ng trabaho. Pero, nanatiling pareho ang takbo ng buhay ko. Kahit anong effort ang ibigay ko, may laging kukuha ng bunga nito. Ganon ang buhay ng mga mahihina. Kaya hindi ko na maalis sa isip ko ang nakita ko. Yung nakaka-overwhelm na lakas. Ang pagputol ng kamay. Hindi ko alam kung anong mapapala ko ron. Pero kung yon ang daan para lumakas ako. Kung kahit gayahin ko man lang ang lakas ng Young Master. Kung makaalis ako sa mundong laging kumukuha ng meron ako, gagawin ko. Aray naman. Kakadesisyon ko lang na isugal ang gabi ko para sundan ang Young Master. Bigla naman siyang nagkulong sa training ng 1 linggo. Hans. Vice Captain Chris. Narinig kong tapos na raw mag-training ang Young Master. Nasaan siya ngayon? Kasalukuyan po siyang nakikipag-usap kay Kevin. At sinabi po niya na huwag papasukin ang kahit sino habang nag-uusap sila. Kevin? Sino yon? Sandali lang, Young Master. Kailan kayo nasaktan? May dugo sa espada. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ito dugo ko. Sa mismong sandaling papatayin na ni Kevin ang sarili niyang kamay, pinadala ko siya sa isang ilusyon. Gamit ang Charm of the Illusion Demon. Habang sinusubukan ko lang siya sa maikling panahon, ibinaba niya ang espada sa pulsuhan niya bago pa siya mahulog sa ilusyon. Grabe itong batang to. Kung nauna lang ng kaunti ang spell ko, baka naputol na talaga ang buong kamay niya. 2 linggo bago ang party. 6 na buwan bago magsimula ang gyera. Marami pa akong kailangang ituro. Magiging abala na ako simula ngayon. Ang mana enhancement technique na ituturo ko sa iyo. Delikado ito. Turuturuan niyo po ako ng mana enhancement technique. Tama. Pero hindi ito basta-bastang technique. Ito ang teknike na ginamit ng Mad Demon. Isang ancient martial technique na nakaimbak sa treasury ng main house. Ang Soul Spirit God Technique. Isang teknik na unti-unting kinakain ang espiritu ng gumagamit. Pero binibigyan sila ng lakas kahit sa gitna ng matinding sakit. Kahit maputol pa ang lahat ng galamay ng gumagamit. Hindi sila dapat mawala ng espiritu. Malaking tulong sa akin ang Mad Demon. At na-master niya ito kahit sa gitna ng sukdulang sakit. Kung kaya niyang putulin ang sarili niyang kamay, kaya niyang matutunan ang teknik na to. Habang lumalakas ang teknik, mas lalala ang sakit na mararamdaman mo higit pa sa kahapon. Pero kahit ganon, may isang dahilan kung bakit ituturo ko ito sa'yo. Ito ang pinakamabilis na paraan para turuan ang isang kabataang walang alam sa mana. At kung ma-master mo ito, magkakaroon ka ng lakas para protektahan ang lahat ng nasa paligid mo. Niligtas niya ako. Nilipol ang Blood Fang. At ngayon ibinibigay pa niya sa akin ang isang teknik. Young Master. Hindi ko po alam kung paano ko ipapahayag ang pasasalamat ko sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pero Young Master, bakit niyo po ako pinagkakatiwalaan? Nangako akong iaalay ko ang buhay ko sa inyo. Pero wala pa akong napapatunayan. Pwede akong tumakas matapos matutunan ang teknik na to. Gusto ko lang po malaman. Bakit ganito niyo ako pinagkakatiwalaan?
Simple lang. Dahil lang. Simulan natin ang training bukas. Magpahinga ka muna ngayon. Bakit ko siya pinagkakatiwalaan? Ngayon ko lang naalala, tinanong din yan sa akin ng mag-demon noon. Ang tunay na tiwala ay dumarating lang kapag naniwala ka na sa isang tao. Hindi mo ako kailanman pagtataksilan. Dahil habang lumalakas ka, may intindihan mo kung gaano kapanganib ang pagtaksilan ang isang heavenly demon. Ang mga basic ang pundasyon ng lahat ng kilos. Kada galaw dapat tama. Huwag kang mawawala sa focus. Yes. Di ko maintindihan. Bakit tinuturuan niya ng swordsmanship yung weird na batang yon? At bakit ako wala man lang tinuturo sa akin? Akala ko makakahanap ako ng paraan para lumakas basta sumunod lang ako sa kanya. Pero parang wala lang ako sa paningin niya. Mas mabuti pa sigurong sumabay na lang ako sa kanya at basta mag-ensayo. Dapat ko na lang bang pakiusapan siya na isama ulit ako? Sige, hintayin ko pa ng kaunti. Kinabukasan at sa kasunod pa at sa isa pa. Lihay, tama na to. Young Master Roman. Mahigit 2 linggo na mula nung sumama ko sa'yo. Yung unang linggo, wala. Ginamit mo sa training mo. Tapos nung sumunod, puro si Kevin lang ang tinutukan mo. Kung ginagawa mo to dahil naging bastos ako nung una nating pagkikita. Seryoso, humihingi ako ng tawad. Kaya please turuan mo naman ako. Kahit ano pa yan, kaya kong matutunan pag ikaw ang nagturo. Hindi ko ba sinabi sa'yo noon? Matuto ka sa pamamagitan ng pagmamasid. Ibig mong sabihin literal na panoorin ka. Bawat tao may sariling paraan ng pagkatuto. Si Kevin wala pang alam kaya kailangan ko siyang gabayan simula umpisa hanggang dulo. Pero ikaw kahit anong ituro ko, ang gagawin mo lang ay pilitin ang sarili mong matutunan kung anumang sabihin ng taong tinalo ka. Imbes na unawain mo talaga. So gusto mo lang akong magmasid? Hindi. Ha? Bakit? Isang kahoy na espada. Kailangan mo ng resulta para matanggap mo ang katotohanan. Anong masasabi mo sa isang spar kay Kevin? Kahit si Kevin pa ang kalaban mo. Tutulungan ko siyang talunin ka. Dahil si Kevin ay halos kopya ko. Kung sa tingin mo, tama ka pa rin pagkatapos ng laban. Doon pa lang ako magsisimulang magturo sa iyo ng personal. Ako? Makikipag-spar sa isang knight. Ako? Lalaban sa isang baguhan. Anong tingin niya sa akin? CJ. Tanggap ko. Ipapakita ko ngayon na hindi ako basta-basta lang. Young Master, makipag-spar sa isang 2-star knight. Medyo. Alam kong dehado ka. Pero ano ba ang mawawala sa iyo kung matalo ka? Wala. Maraming mas malala ka sa iyo sa mundong to. Ang Blood Fang na inapi ang pamilya mo sa pamamagitan ng dahas. At si Chris, nasabik kang durugin, pare-pareho lang sila. Plano mo ba wala kang gawin kada pagkakataon? CJ. Susubukan ko. Nakakainis. Ako pa ang makikipaglaban sa baguhang to. Bakit parang may tiwala siya sa sarili niya? Akala ni Roman kaya niya akong kontrolin sa ganitong paraan. Maghanda ka na. Sparman o hindi. Simulan na. Walang paraan para matalo ako ng bagitong to na 1 linggo pa lang nagte-training. Bantayan mo harap mo gamit ang espada mo. Si Chris ay magtatangkang umatake ng biglaan. Lumihis ka ng 1 hakbang pakaliwa, tapos targetin mo ang dibdib niya habang sumusubok siyang sumipa. Tumayo ka, Kevin. Yung boses na yon si Young Master. Ito ay sound conduction. Paraan para maipasa ang boses gamit ang mana. Ibibigay ko ang instructions gamit ito. Sound conduction. Pati ganito posible pala sa mana. Tumalon ka pa kanan. Tapos ikot ka at targetin mo ang kaliwang dibdib niya. Buks na buks siya kanina. Pero ang bagal ng swing ko. Harakan mo sa taas. Tumakas ka pa kanan. Tong batang to nakakagulat, nakakatagal siya. Pero di pa rin siya match kay Chris. Nakakasunod ang katawan niya sa utos ko. Pero parang nakakaaliw. Si Young Master Roman parang omnipotent. Kahit na 2 bituin lang si Kevin, kumikilos siya ayon sa bawat sabi ni Young Master. Katawan ko talaga ang problema.
Kung ginawa ko lang ng tama ang bawat utos ni Young Master, panalo na sana ako. Si Young Master parang kinokontrol lang akong parang puppet. Tinuturuan lang niya ng leksyon si Chris. Ikot mo katawan mo pa kanan tapos sumugod ka para sa counter-attack. Tinatangka ko siyang pabagsakin pero palagi niyang naiilagan yung mga critical na atake at minsan nakakabawi pa. Imposibleng puro tsamba lang to. Kahit si Chris, na tinuturing na greatest genius ng Dimitri, di hamak na malayo pa sa totoong galing ni Young Master. Ito ang tunay na level ni Young Master Roman. Ganito klaseng tao ang paglilingkuran ko habang buhay bilang Panginoon ko. Kahit hindi siya palaging lohikal, susundin ko ang mga utos niya ng buong puso. Kung isa tulad ko ang magiging espada niya, isa lang ang sagot, ang willpower ko. Sasabihin ko to sa huling pagkakataon. Kung balak mo pa rin ipagpatuloy itong laban, paghandaan mong may masirang bahagi ng katawan mo. Tuloy natin to hanggang dulo. Ikaw ha? Kung yan talaga ang desisyon mo, ibibigay ko ang gusto mo. Simula ngayon, tuwing makikita mo yang pilay mong braso, maaalala mo tong araw na to. Step. Pasugod. Buong lakas kong umatake. Akala mo papayag akong tamaan ng ganyang kabagal at halatang atake? Puro butas ka. Umatake siya gamit ang mindset na yuyuko. Inakala niyang peke lang ang pangalawang atake. Ang sama mo ring kalaban. Panalo ka ayon sa usapan. Simula bukas, ituturo ko sa iyo lahat kung gusto mo. Ikaw ang bahala. Bakit ko ba pinasok tong laban na to? Wala naman akong mapapala kahit manalo. Sayang lang ang oras at natalo pa ako sa huli. Yung huling galaw ni Kevin eksaktong-eksakto sa nangyari noon nung nag-spar kami ni Roman. Yung araw na yon, daang beses ko nang inulit sa isipan ko. Kung wala akong karanasang yon kasama si Roman, matatalo ko ba si Kevin nang hindi gumagamit ng aura? Lumakas ba talaga ako dahil lang sa isang karanasan? Anong gagawin ko? Hindi ko na kailangan pang turuan, hanapin ko na lang ang sarili kong paraan para lumakas, basta sinusundan kita. Lumakas ako sa isang spar lang. Lahat ng galaw ni Kevin tama para sa bawat sitwasyon. Akala ko walang binigay na instruction si Roman sa kanya. Pero mali ako. Dahil sa pagsubok na intindihin ang bawat desisyon ni Roman, napuno ang isip ko ng aral. Ngayon na inaalala ko, parang tinuturuan din niya ako habang tinuturuan si Kevin. Si Roman, hindi na siya yung dating talunan na kilala ko. Di ko alam kung anong nangyari, pero narating na niya ang level na kahit si Captain Jonathan ay hindi maabot. Yung ibig niyang sabihin sa observe and learn, ang paliwanagan ang sarili sa panonood sa kanya. Kung ganun, hanggang sa malampasan kita. Obserbahan kita at pag-aralan ng lahat. Well then, tuloy natin ang training. 1 linggo bago ang party. Narinig mo na ba? Ano yon? Tungkol kay Roman Dimitri. Balita ko, nabasag na yung engagement niya sa pamilya Lawrence. Ha? Dahil daw kay Loras Loren yon. Mula mismo sa announcement ni Viscount. Siguro naawa na lang siya sa anak niyang babae nang makita yung kabubuhan ng tagapagmana ng Dimitri. Pero ang weird lang, bakit nila tinapos yon na yung malapit na ang gyera kontra barko? Ibig sabihin lang nun, mas grabe pa pala sa chismis si Roman. Di ba may balita rin na pinuksa raw niya ang Blood Fang? Maniniwala ka naman sa mga ganun? Obvious na ginawa lang nila yon para hindi mapahiya sa pagka-cancel ng engagement. Di ko pa rin mag-get na si Roman pa talaga ang bumitaw. Ang dali naman palang paikutin nun. Totoo ba? Sasama raw si Roman sa party. Nakatanggap na raw ng confirmation letter mula sa Dimitri. Magaling mukhang ayon lahat sa plano. Matagal na rin akong di na-excite ng ganito para sa isang party. Day of the social party. Hans, talagang kailangan ko bang isuot to? Ito ang una mong official gathering mula nang ma-break ang engagement mo. Hindi kita pwedeng hayaan na magsuot lang ng kung ano-ano. Sigurado kang ayaw mong isuot ang masterpiece na to, na pinaglaanan ko ng buong puso't kaluluwa. Sige na nga, susuotin ko na.
Alam kong sasabihin mo yan. Bakit ang tagal naman niya? Mauna pa yata ang Young Master sa ganitong takbo. Pasensya na, hindi pa ako sanay magsuot ng armor. Ikaw, bakit ganyan ang itsura mo? Wala bang armor na kasya sakin kahit sa smithy? Kahit na tinulungan pa siya ng Young Master. Hindi ako makapaniwala na muntik pa akong matalo sa katulad niya. Makinig ka. Pareho tayong escort ng league natin. At tayo rin ang mukha ng Dimitri. Hindi exaggeration kung sabihin na nakasalalay ang reputation niya sa mga kilos natin. Bawal ang padalos-dalos. Lalo na sa mga salitang bibitawan mo. Sige, tatandaan ko yan, Sir Knight. Okay, kung may hindi ka alam, tanungin mo lang ako. Salamat, Sir Knight. Totoo ba na darating si Roman ngayon? Hindi ako makapaniwalang sasali siya sa party ni Barco. Matapos niyang sirain ang political marriage na siya rin ang nagpilit. Alam naman niya na target ni Barco ang Lawrence. Kaya nga tinatawag siyang tanga ng mga tao. Kung may utak lang siya, mas pinili na lang sana niya ang isa sa dalawa. Ang posisyon ng pamilya Dimitri. Medyo naging awkward dahil kay Roman. Kahit pa powerhouse ng Northeast ang Dimitri. Parang masyado namang sakim kung gusto pa rin nilang makipag-ali kay Barco. Pero at least, sumali siya para bumawi sa pagkakamali niya. Nakakatawang tao. Anong klaseng lalaki ba si Roman Dimitri? Pag nakita mo siya, masama agad ang first impression. At wala rin namang itsura, maliit pa ang katawan. Nagmamayabang pa bilang panganay ng Dimitri. Kung ako yung babae, ginawa ko na ang lahat para lang makansela ang kasal. Ang panganay ng Dimitri. Roman Dimitri ay dumarating. Siya si Roman Dimitri. Ang laki ng pinagbago niya. Hindi ito pwedeng mangyari. Mas maliit pa siya sa akin dati. Anong nangyari sa buhok niya? Ikinararangal kong makilala kayo. Ako si Sofia ng Grisel family. Baka hindi niyo pa narinig ang pamilya namin. Hindi man kami prominenteng pamilya, ang ama ko na si Baron Grisel. Inalay ang buong buhay niya sa Kingdom of Cairo. Alam ko ang tungkol sa Grisel family. Talaga? Alam niyo ang tungkol sa Grisel? Paano ko ba hindi malalaman ang isang pamilyang may kasaysayang daan-daan taon na? Narito ang impormasyon ng lahat ng Northeastern families, gaya ng hiling mo. Pero bakit bigla mong pinag-aralan lahat ng ito? Dahil ako ang representative ng pamilya namin sa event na to. Dapat man lang ay may kaunting kaalaman ako sa mga taong makikilala ko. Dapat ko ring kabisaduhin kung saan galing ang bawat isa. Pati na rin ang kasaysayan nila. Kailangan talaga ng effort para makuha ang loob ng iba. Lalo na para sa akin, na tinatawag na tanga ng Dimitri. Hindi ba't ang pamilya niyong Grisel ay matagal nang naninirahan sa Northeast? Sikat ang kahoy mula Grisel sa buong Kingdom of Cairo dahil sa kalidad nito. Narinig ko na ang mga kapatid mo ay nakakaramdam na ng mana. Taos puso akong bumabati sa naging tagumpay ng mga kapatid mo. Greetings, Lord Roman Dimitri. Ako si Magna ng Volt family. Na makilala ang panganay ng Volt ng ganito. Hindi ba't nagpakita ng kahanga-hangang tagumpay si Viscount Volt sa nakaraang laban? Talagang naantig ako habang binabasa ko yon. Nagpapasalamat ako sa pagtingin mo ng ganon. Matagal na rin, Lord Roman. Ang laki ng pinagbago mo. Kung ikukumpara sa akin, ikaw ay kasing ganda pa rin, Lady Aris. Darrell, narinig kong hindi maganda ang kalagayan niya nitong mga nakaraan. Ang Dimitri ay nakatanggap ng maraming benepisyo mula sa kasunduan namin sa pamilya ng bayani, mga 10 taon na ang nakalipas. Ako rin ay nagpapasalamat sa kabutihan na ipinakita niyo sa amin. Mukhang mali ang tingin ko sa iyo noon, Lord Roman. Akala ko kasi mahirap kang kausapin dahil lasing ka lagi. Ay naku, balak ko pa namang magsimulang uminom ng totoo, pero mukhang kailangan kong magpigil. Lord Roman, inaanyayahan ka ng Young Master sa backroom. Mukhang oras na para alamin ko kung sino ang gumugulo sa akin. Ang ibang pamilya ay punong-puno ng Knight's Escort. Sir Knight, ano po ba ang social party? Hindi naman tayo makakapasok diyan kaya huwag ka nang makiusyoso. Uy, tabingin na naman ang helmet mo. Sobrang laki lang talaga nito. Tanggalin mo na lang. Ha? Anong meron sa kanya? Narinig kong siya raw ang escort ni Roman Dimitri. Tanggalin mo raw pero ganun pa rin?
Nakakatawa. Narinig ko na ang chismis tungkol kay Roman Dimitri na inabandona bilang panganay. Pero hindi ako makapaniwalang nagdala pa siya ng bagitong ni hindi marunong humawak ng espada bilang escort. Sino ang tinititigan mo ng ganyan, Roman? Anthony. Alam mo ba kung sino ang blonde lady na yon? Anong ibig mong sabihin na hindi mo siya kilala? Siya si Flora. Ang bulaklak ng Lawrence. Flora Lawrence. Dito ka, Roman. Anong nangyari sa'yo sa mga panahong di kita nakita? So siya pala si Anthony Barco. Narinig kong nagbago ka, pero hindi ako makapaniwalang ganito kalaki ang pinagbago mo. Umupo ka at ikwento mo ang lahat. May bakas ng tao rito. Ang ibig sabihin ng pinaalis niya sila bago pa ako dumating. May sikreto siyang sasabihin sa akin. Ni ako rin hindi sigurado. Dati, ginagastos ko ang sobrang daming pera para lang baguhin ang sarili ko. Pero ngayon, araw-araw akong nagbabago kahit wala akong ginagawa. Sa kahit anong kaso, masaya akong makita ka ulit. Siguro pwede ko na lang tingnan yon sa positibong paraan. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong iniisip mo noon. Noong pinilit mo ang political marriage sa Lawrence family kahit nakataya ang pagkakaibigan natin. Nahuli ka pang natutulog kasama ang pinsan ko sa backroom. Grabe. Kahit gaano pa kaligtas ang mga sikreto sa social party na to. Hindi ako makapaniwalang ginawa mo yon gayong malapit na ang kasal mo. Pwede ko bang ituring ang pagsali mo sa party na to bilang kumpirmasyon na tinanggap mo ang proposal ko? Mananatiling lihim ang bagay na to. Kaya pag-usapan na natin ang kasal mo sa Barco family. Kasal sa Barco family. This memory. Ha? Kahit na nagtaksil ako kay Anthony Barco at nakiusap sa ama ko para sa political marriage sa Lawrence family. Hindi ko sila may iwasan habang buhay. Gagamitin ko ang pagkakataong to para maibalik ang relasyon namin. Late ka, Roman. Ipakikilala ko siya. Ito ang pinsan ko, si Emily Barco. Nice to meet you, Lord Roman. Ako si Roman. Okay lang sa'yo na uminom siya kasama natin, di ba? Naglalakad-lakad lang siya mag-isa kasi first time niya rito. Siyempre, parte siya ng pamilya mo. Ikuha mo rin ang inumin si Roman, Emily. Hindi na, okay lang. Ako na ang magbubuhos para sa sarili ko. Hayop ka. Nagpapasikat ka ba na ikakasal ka na? Anthony, tungkol doon? Huwag mo nang isipin yon. Wala nang pakialam ang Barco family sa Lawrence family. Talaga. Kaya huwag ka nang tense. Uminom ka lang hanggang gusto mo. Ang ulo ko ang lugar na to. Hindi. Anong nangyayari? Roman. Antoine. Anong ginawa mo? Hindi. Ito ay. Hindi ko maalala. Makinig ka, Roman. Wala akong pakialam kung kanino ka makipag-sex. Pero kung bababuin mo ang babaeng mula sa Barco family, hindi ko pwedeng palampasin ang bagay na to. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ibubunyag ko ang nangyari at pilitin kang makipag-engage. Pakakasalan mo ang isang direktang inapo ng Barco family. Para maibalik ang relasyon natin. Punong-puno ako ng galit sa ginawa mo. Pero kung magiging miyembro ka ng Barco, pipigilan ko ang galit ko at patatawarin kita. Ngayon, ano nang gagawin mo? So, yun pala ang nangyari. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakabit-kabit na. Kung mababasag ang kasal dahil sa ginawa ni Roman sa collateral descendant ng Barco family, babagsak ang dangal ng Dimitri. Sapat na ang natatanggap nilang batikos dahil sa pinagmulan nilang karaniwan. Malamang wala nang lakas ng loob si Roman para harapin ang galit ng ama niya. Kahit ganoon, hindi rin niya kayang gamitin ang sulat. Dahil totoong mahal niya si Flora. Ayaw niyang sirain ang kasal na pinilit niyang itayo. At dumisan si Flora sa proseso. Kaya't nagpakamatay siya nang dumating ang oras ng pagpapasya. Ninais niyang mamatay para matapos ang lahat. Isang mahinang lalaking walang nagawang tagumpay gamit ang sariling lakas. Mahal kita higit pa sa kahit ano sa mundo. Yan si Roman Dimitri. Napakakawawa at nakakaawa. Bakit ka nag-aatubili, Roman? Ang unyon ng pamilya natin ay magpapabago sa buong Northeast.
Wala nang makakatutol sa atin. At hawak mo ang ganap na kapangyarihan sa Northeast. Wala kang dahilan para. Dahil lang dyan. Kailangan kong tanggapin ang political marriage para lang sa rason na yon. Mukhang may hindi ka nauunawaan. Ito ay hindi pagpipilian. Kapag tumanggi ka, ihahayag ko sa lahat ang nangyari sa backroom. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa reputasyon ng Dimitri family? Kaya pag-isipan mo ng mabuti kung ayaw mong mabuhay na hindi na muling makapagtataas ng ulo. Ilang beses ko bang kailangang ulitin para maintindihan mo? Ang Dimitri family. Walang dahilan para tanggapin ang alok ng Barco family. Para sa isang kawawang dahilan. Lord Roman, saan ka nang galing? May inayos lang ako. Kailangan ko na ring umalis dahil doon. Ha? Umalis na agad? Kakasimula pa lang ng party, baka pwede ka pang magtagal ng kaunti. Pasensya na, urgent lang talaga. Sayang naman. Ang dami ko pang gustong pag-usapan sa'yo. Hey Marie, pag nagkaroon ulit ng chance, mag-usap tayo ulit. Bawiin mo ang sinabi mo, hayop ka. Yang boses na yan. Kevin, anong inaasahan mo? Ganito talaga ang level ng Dimitri. Ano bang iniisip niya, nagdala siya ng bata bilang escort? Tingnan mo ang helmet, hindi na kasya sa ulo niya. Parang basta na lang kumuha ng armor na kasya at nagpakilalang escort. Grabe ang baba na nito. Yung mga knight ba ng barko, sneer ang time train imbes na espada. Tanong ko lang. Kahit walang training, kaya ko pang gumamit ng espada kaysa sa batang to. Kaya kayo tinatawag na League of Morons. Bawiin mo yan. Ha? Hindi ka dapat tawagin ganon si Young Master Roman. Kaya, bawiin mo ang sinabi mo, hayop ka. Ang kapal ng mukha mo. Kevin, knight siya ng barko. May conflict of interest ngayon ang Dimitri at Barco family. Kung gagawa ako ng gulo dito, pwedeng magkaproblema hindi lang si Young Master, pati ang buong pamilya. Ako ay knight ng aking pinaglilingkuran. Wala akong balak patulan ang mga gangster na tulad niyong nagpapanggap ng knight. Ha, ganun ba? Sige na. Tingnan natin kung gaano tatagal yung pride mo. Aking pinaglilingkuran. Roman Dimitri. Yun ba ay? Nasampal lang ako. Ni hindi ako nakagalaw. Moron daw ako, ha? Ikaw. Tuminala ka. Put! Anong nangyari? Roman. Roman. Sinasabi ko sa'yo. Panagutan mo ang ginawa mong paglapastangan sa babaeng galing sa pamilya ko. Ang ipakasal ka sa direct descendant kaysa collateral. Yun na ang pinakahuling konsiderasyon ko para sa'yo. Nasa bingit ka ng isang desisyong hindi mo na mababalikan. Gawin mo ang gusto mo. Tinatawag na akong moron, di ba? Wala nang magbabago kahit mapagsismisan pa ako ng 1 o 2 beses. Hindi na bago sa akin ang tratuhing basura. Pero ikaw, dapat matuto ka ring umayos. Ano? Pinili kong sirain ang kasal sa sarili kong kagustuhan. Hindi dahil sa banta mo. At dahil tinalikuran ng Dimitri ang Lawrence. Parang natupad na rin naman ang gusto mo. Pero mayong ipinakita mo ang tunay mong kulay. Tanong ko lang, paano kaya dapat ako tumugon? Paano kung tulungan ko ang Lawrence family? Para manghimasok sa Barco family. Dahil lang sa personal kong galit sa'yo. Inaral ko na ang Barco family. Alam ko ang koneksyon nila sa central government at ang kapangyarihang dulot noon ay hindi basta-basta. Pero yung kapangyarihan nila doon lang galing. Kung yaman at impluensya lang ang pag-uusapan, ang tunay na powerhouse ng Northeast ay hindi Barco, kundi Dimitri. Ano nang gagawin mo? Kung maayos ang isyong to, hindi ka makikialam sa karapatan ng Lawrence family, tama? Tama. Kung ganoon, tapusin na natin ang bagay na to. Roman. Nagbago si Roman. Hindi lang ang mukha, pati kilos, tingin, at pati paraan ng pananalita niya. May aura siyang may kapangyarihan. Hindi na siya yung moron na kilala ko dati. Ibang-iba na siyang tao ngayon.
Ano bang nangyari sa kanya? Young Master, huwag mo akong gambalain ngayon. Pero si Lord Roman at ang knight mo ay... Please patawarin niyo po ako. Hindi ko na po ulitin. Kaya pakiusap. Aking pinaglilingkuran. Sa tingin ko po, sapat na po ang parusa niya. Pakikonsidera po ang relasyon niyo sa Barco family. At tapusin na natin dito. Ako ang magpapasya kung sapat na ang naging parusa niya. Kahit mamatay pa siya. Yan ang kapalit ng sinabi at ginawa niya. Pero anong ibig sabihin nito? Roman, kahit ikaw pa ang panganay ng Dimitri family, hindi ko matatanggap ang ginawa mong yan. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa ginawa mong kawalang galang, bakit ako hihingi ng tawad? Siniraan niya ako at sinaktan ang isa sa tao ng Dimitri. Naniniwala ka ba talaga na ako ang mali? Kahit ganun, lumampas ka sa linya. Linya ha? Hindi ba sinabi ko na? Ang personal kong galit ay kayang sirain ang relasyon natin. Pati na rin ang relasyon ng pamilya natin. Kaya kung ako sa'yo, kontrolin mo ang mga kilos mo simula ngayon. Hindi ako mapagpasensyang tao. Kaya magdesisyon ka na ngayon din. Kung isipin mo nga, tama ka. Baka nga ako rin, ganun din ang naging parusa ko sa kanya. Magkasundo nga tayo. Ngayon, ay clench mo ang ngipin mo. Ang dating Roman ay isang moron na minamaliit ng lahat. Kahit pabahagi siya ng Dimitri family. Ang pinakamakapangyarihan sa Northeast. Chris, Kevin, uwi na tayo. Pero lahat ng taong naroon, wala silang nagawa kundi tanggapin ang isang katotohanan. Na ang Roman na kilala nilang isang moron, ay wala na. I'm sorry na nainsulto ka dahil sa akin. Patawad din, wala talaga akong nagawa. Habang nadudungisan ang pangalan ng Dimitri at binubugbog si Kevin, alam kong hindi naging madali para sa inyo na tiisin yon. Salamat sa pagtitiis nyo. Hanggang sa dumating ako. Ang padalos-dalos na galaw ay nagdadala ng kabuluhan. Pinigilan ng desisyon nyo ang pinakamalalang sitwasyon. Pero, hindi yon ang sagot na gusto kong marinig. Dahil walang kahit sino sa buong Northeast ng Cairo ang may karapatang humawak o manakit sa Dimitri family. Kahit pa ang taong kailangan mong tiisin ng sobra. Siguraduhin mong maalala mo ang mukha nila. Hindi mo kailanman dapat hayaang mamatay ang galit mo. Hindi ko kayang tiisin ang sinumang mas mataas sa akin. Kung gusto mong sumunod sa akin, isang taong mamumuhay na palaging nasa itaas ng lahat, dapat matuto kang sumabay sa paraan ko. Narito ang impormasyon tungkol sa Barco family na hiningi mo mula sa Information Guild, Black Moon. Ayon sa Black Moon Guild, ang kilos ng Barco family kamakailan ay sobrang kahina-hinala. Barco, isang pamilya na nanirahan sa hilagang silangan ng mahigit isang siglo. Ang panahon kung kailan sila nagsimulang maging makapangyarihan sa rehiyon ay noong may isang miyembro mula sa pamilya Barco ang napunta sa central government. Ang lakas militar nila ay mukhang hindi naman ganoon kalakas, gaya ng nakita ko sa research ko. Sa totoo lang, nagulat ako. Dahil mataas ang estado nila, inaasahan kong magiging makapangyarihan din ang lakas militar nila. Iyon lang ang nagpapatunay kung gaano kalakas ang central government. Ang Salamander Continent ay binubuo ng 2 imperyo at 6 na kaharian. Sa mga ito, ang Kingdom of Cairo ay maliit at mahina. Dahil lahat ng kaharian ay kaagapay nito, maliban sa bundok sa hilagang silangan, ilang beses itong sinakop ng mga dayuhang puwersa mula pa noong unang panahon. Dahil maraming malalakas na kaaway sa labas ng kanilang hangganan, wala silang ibang magawa kundi makipag-alyansa sa central government para mabuhay. Dahil dito, mas lumakas ang central government. Ang kanilang otoridad pagdating sa conscription ay lubos na malakas. Kung ang isang noble family ay tumanggi sa conscription, agad silang itinuturing na insurgents at pinapadalhan ng mga sundalo. Pagkatapos lupigin ang mga rebelde, kinukumpiska ang lupa at ginagawang pagmamay-ari ng kaharian. Ang mga kalapit na lords na tumulong sa pagsupil sa mga rebelde ay binibigyan ng bahagi ng lupa bilang gantimpala. Ang natira ay ipinagkakaloob sa bagong aristokrat na sumusunod sa central government. Ang sistemang ito ng impluensya ang nagbigay sa Barcos ng dihayag na lakas dahil sa kanilang koneksyon sa central government. Hindi ko akalain na ganoon pala kalala.
Iyan rin ang dahilan kung bakit nagawa nilang kumuha ng malaking loan sa Gold Bank. Inakala naming ang Barcos ay kumuha ng loan gamit ang credit guarantee na walang partikular na collateral. Ang pera na nakuha nila ay ginamit para sa Birch Mercenary Company. Ang Birch Mercenary Company ay binubuo ng humigit kumulang 100 mercenaries, at si Birch, isang A-rank mercenary, ang nasa sentro nito. Ito ay grupo na kadalasang kumukuha ng commission fee mula sa pakikilahok sa mga labanan ng teritoryo. At dahil conscription ang ginagawa ng barko sa mga tao nila kamakailan, inaasahang aatakihin nila ang Lawrence sa loob ng kalahating buwan. Ibig sabihin, tapos na ang paghahanda ng barko. Digmaan. Malamang wala talagang pag-asa ang Lawrence, hindi ba? Kahit sa pagdepensa ng siege, 1 buwan lang sila tatagal, sa pinakamataas na posibilidad. Sinabi ko kay Anthony Barco na hindi ako makikialam sa mga bagay na may kinalaman sa Lawrence. Pero para magpatuloy ang buhay ni Roman Dmitri, hindi ko pwedeng pabayaan ang Barcos, lalo na't tinatakot nila ako ngayon. Kahit gaano pa karaming lakas ang dagdagan ng barko, hindi pa rin nila matatalo ang Dmitri. Madali lang sanang tapusin sila kung gagamitin ko ang lakas ng pamilyang ito, pero magiging walang kabuluhan iyon. Bukod sa katotohanang ang mga Dmitri ay mula sa karaniwang pinagmulan, hindi nila itinuturing na banta si Roman Dmitri, lalo na ang mga noble sa Hilagang Silangan. Ang kailangan ko ngayon ay isang pagkakataon para makaangat muli, tulad noong nakaraan. Hans, kailangan kong makausap si Father, ngayon na. Panahon na para kunin ang ipinangako sa akin noong huli. Hindi pa rin nagbago ang Dmitri kahit kaunti. Grabe, tingnan mo ang kalagayan nila. Ang hirap ba ng labanang iyon, Lucas? Huwag mo na akong tanungin. Halos mamatay ako dahil sa mga pabaya at walang kwentang tao. Ian, hindi maganda ang kalidad ng gamit mo. Saan mo ito binili? Sinubukan ko lang ang isang tindahan sa unang pagkakataon. Halos mamatay ako dahil dito. Ang ironwork at kagamitan ng Dmitri ang pinakamahusay sa lahat. Nagkamali ka ng desisyon. Kaya nandito ako ngayon. Nasa pangangalaga mo ako. Gagawa ako ng full set para sa'yo pero kakailanganin ng oras. Walang problema. Magpapahinga muna ako dito sa Dmitri. Sawa na ako sa digmaan. Bakit sila nagtitipon doon? May nangyaring digmaan ba? Hindi ko balak kumuha ng trabaho pero hindi ko mapigilang maging curious. Excuse me, daraan lang. Recruitment notice. Naghahanap ng private soldiers. Mga kwalifikasyon, dapat malusog at may kagustuhang maging mas malakas. Bilang ng recruits, 30. Sahod, 8 silver kada buwan. Ang buwanang gastusin ng isang pamilyang may 4 na miyembro ay humigit kumulang 5 silver sa karaniwan. Yenan, hindi na masama kahit isaalang-alang ang mga panganib. Kung hindi lang dahil sa kondisyong ito. Special condition, ikaw ay magiging tapat lamang kay Roman Dmitri, hindi sa pamilya Dmitri. Tandaan ito at mag-apply lamang kung handa kang ialay ang iyong buhay para kay Roman Dmitri. Huwag mo nang isipin na mag-apply pa. Daan-daan ang nag-apply na. Hindi ako mag-apply. Mukha man akong ganito pero isa akong rank mercenary. Kailangan ko ng hindi bababa sa 50 silver kada buwan para kahit isipin ang pagiging loyal. Teka. Sabi mo daan-daan ang nag-apply? Talaga bang ganoon kahalaga ang bagay na ito? Ako nag-apply. Ano? Kahit gaano kaganda ang kondisyon, hindi ba si Roman Dmitri ito, ang hangal ng Dmitri? Sino ang nakakaalam kung ano ang uri ng pagsubok ang haharapin mo kapag naging sundalo niya ka? Ahem. Hindi mo siguro alam dahil ikaw ay tagalabas, pero si Lord Roman ay hindi na ang hangal na kilala mo dati. Hindi lang niya winasak ang Bloodfang, kundi tunay niyang inaalagaan ang mga tao. Ano? Hindi rin namin ito pinaniwalaan noong una. Pero nagsimula akong magdalawang isip matapos marinig ang sinabi ni Clark. Sino si Clark? Simula nang maging subordinate ni Roman ang anak ni Clark, tuluyang nagbago ang buhay ng pamilya niya mula sa kahirapan. Tingnan natin. Ano nga ba ang pangalan ng anak niya ulit? Kevin, tama ba? Isang araw bago ang trial. Ang Dmitri Darkbeard ay kasing galing pa rin tulad ng dati. Pero,
Hindi ako makapaniwala na ang dami ng tao na nagtipon isang araw bago ang trial. Mas marami ang aplikante kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang iyon. Yung tatlong mainay na lalaki na nakaupo sa sulok na mesa. Base sa copper aids na nakasabit sa kanilang mga sinturon, mukhang si rank mercenary sila. At yung tatlong umiinom sa bar table. Hindi sila mukhang mercenaries, pero halatang may karanasan sa labanan. Maraming ins sa Dmitry bukod sa lugar na ito. Kung isa sa alang-alang na may humigit kumulang 5 tandang bawas 6 na disenteng tao sa maliit na espasyong ito. Mas mataas ang antas ng mga aplikante kaysa sa inaasahan ko. Pero bakit? Kung sapat na ang karanasan nila sa labanan, dapat may mas magandang trabaho kaysa dito. Sigurado akong hindi lang ito dahil sa curiosity tulad ko. Hindi ko maintindihan. Henderson, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi mo na magiging sundalo ka ng Lawrence family? Noong una, plano ko. Lawrence ang hometown ko pagkatapos ng lahat. Pero matapos kong makita si Roman Dmitry na winasak ang blood fang sa Lawrence, nagbago ang isip ko. Hindi naniwala ang mga taong wala doon, pero noong araw na yon, nakita ko siya sa plaza. Si Roman Dmitry, balot ng dugo, hinihila ang leader ng blood fang sa buhok nito. May isip mo ba yon? Isang batang master ng noble family. Para parusahan ang blood fang na nanakit sa kanyang mga tao, naglakbay siya sa ibang teritoryo para durugin ang ulo ng kanilang leader. Hindi ko maalis sa isip ko ang eksenang iyon. Nakaramdam ako ng kilabot. Pinagdududahan at itinatanggi ng mga tao ang insidente sa Lawrence. Pero nakita at naramdaman ko iyon mismo. Si Roman Dmitry ay hindi mahina tulad ng sabi-sabi. Isa siyang tunay na leader na kayang ipaglaban ang kanyang mga tao. At itong recruitment ng private soldiers ay isang pambihirang pagkakataon para maging subordinate niya. Papasa ako sa trial, makakakuha ng karapatang manirahan ng permanente sa Dmitry, at mabubuhay bilang subordinate ni Roman Dmitry. Si Roman Dmitry ay karapat-dapat ialay ang buhay para sa kanya, naiintindihan ko. Ang malaking kaguluhan na ito ay maaaring hindi lang basta pagkakataon. Araw ng trial, Dmitry Hall. Oh, ibig bang sabihin ang talo ang magbabayad ng inumin? Tara, uminom tayo pagkatapos ng trial. Talaga bang nangyari ang ganon? Kung totoo lahat ng narinig ko, ano ang dapat kong piliin? Ang lahat ng nandito ay malamang iniisip rin ang parehong bagay tulad ko. Mga taong nag-apply ng may pagdududa matapos marinig ang mga sabi-sabi. Ang sandali ng pagpili ay kapag nakita natin ang totoong Roman. Ano? Bigla na lang tumahimik lahat. Walang nagbigay ng utos, pero lahat ay kusang yumuko at nagbigay daan para sa kanya. Totoo pala ang mga sabi-sabi. Itaas ninyo ang ulo ninyo. Gaya ng nakasaad sa notice, pipiliin ko ang 30 sundalo na lalaban para sa akin ngayon. Pero bago tayo magsimula, mayroon akong gustong sabihin sa inyong lahat. Ako, si Roman Dmitry, ay walang balak na manatiling nakakulong sa isang liblib na teritoryo. Patuloy akong lalaban para makamit ang mas mataas na posisyon kaysa sa mayroon ako sa bawat sandali, at hindi maiiwasan ang laban na may buhay nyo sa linya ng proseso. Kaya, kung mayroon sa inyong plano na sumunod sa akin nang walang matibay na determinasyon, umatras na kayo ngayon. Ang dapat ninyong isipin habang ang ulo ninyo ay lumilipad sa battlefield ay hindi ang galit sa akin na nagpadala sa inyo doon, kundi ang panghihinayang na hindi ninyo nasaksihan ako, na tumatayo ng taas noo bilang pinakamakapangyarihan sa kontinente. Kasama niyo sa tabi ko. Ano bang sinasabi niya? Kalimutan ang pagiging pinakamakapangyarihan sa kontinente, siya yung taong mismong posisyon sa pamilya niya ay nakataya. Dapat may limitasyon ang kayabangan mo. Pero, sa kung anong dahilan parang kaya niya talagang magawa. Ngayon, ibibigay ko na ang mga tagubilin para sa unang trial. Simple lang ang trial. Kapag ang isang aplikante ay tumayo sa itinakdang lugar, ang archer dito ay magpapakawala ng 3 palaso sa iyo. Pwedeng bahagyang sumagilang sa iyo ang palaso, matusok sa plato sa likod mo, o kaya direktang tumama at magdulot ng fatal injury. Tanging ang mga hindi gumalaw kahit kaunti habang pinakakawalan ang 3 palaso ang makakapasa sa unang trial. Ang trial ay magpapatuloy ayon sa pagkakasunod ng mga pangalan. Dirk, pumunta sa itinakdang lugar. Sunod si Morrison, maghintay sa tabi niya. Seryoso ba silang babarilin sila?
Logically speaking, sino bang magpapahamak sa aplikante ng private soldier hanggang sa kamatayan sa isang trial? Siguradong napakahusay ng Archer na yon at hindi kailanman magkakamali. Ito ay isang psychological battle. Kailangan mo lang magtiis, maniwalang walang mangyayari. Sigurado akong hindi tatama ang palaso. Medic, dalhin agad ang pangbuhat para sa kanya. Yes, sir. Seryoso ba siyang sinasabing maghanda kami na tamaan ng palaso? Hindi ako makapaniwala. Next, Morrison. Ang palaso ay tumagos diretsyo sa hita niya. Mamamatay siya agad kung sa ulo ito tumama. Shit. Sobrang baliw na ito. Nag-apply lang ako para magkaroon ng pagkakataong maging knight. Tama nga ang sinabi ng Liege. Ituturing ko na ang pangalawa sa pila ay sumuko na. Para sa mga natatakot na tamaan ng palaso, sumuko na kayo ngayon. Kung magtitiis kayo hanggang sa dulo, kahit tamaan ng palaso, matatanggap niyo ng buong dangal ang kwalifikasyon ng nakapasa sa unang trial. Kung may mga duwag sa drill hall na ito, lumayas kayo ngayon din. Ipapaliwanag ko ulit ang inyong mga tungkulin. Sa unang trial bukas, lahat kayo ay tatamaan ng palaso. Ang Archer ay isang eksperto sa rehiyong ito. Tatamaan niya lang ang mga bahagi na hindi magdudulot ng fatal injury. Hindi ako magkakamali kaya huwag kayong mag-alala. Narito ang inyong mga gantimpala. Wow! Hindi kayo masyadong masasaktan dahil may mga medic na nakaantabay, pero hindi nito binabago ang katotohanan na tatamaan kayo ng palaso. Gagawin mo pa rin ba? Kung wala nang iba, maaari ka nang umalis. Yes, young master. Bakit ka napupursige ng ganito? Hindi ko mahanap ang mga taong hinahanap ko gamit lang ang pananakot. Kailangan kong ipakita sa kanila na ilalagay nila ang kanilang buhay sa linya. Kahit ang tsansa na tamaan ng palaso ay 1 sa 100, karamihan sa mga aplikante ay matatakot sa 1% na tsansang iyon. Ano ang kondisyon na dapat nilang matupad para maging subordinate mo? Ang gusto ko ay isang taong may matibay na kaisipan. Sa madaling salita, isang ipinanganak na may puso ng isang hayop. Puso ng hayop. Ang mga ipinanganak na may puso ng hayop ay mabilis na lumalakas, kahit magsimula sila sa ibaba. At tanging ang mga ganoong kalibre ang maaaring maglakad sa tabi ko. Anong klaseng baliw na trial ito? Paninindigan mo ba ang buhay ko kung mamatay ako? Hindi naman siya noble mula sa central government. Ayoko nang isugal ang buhay ko para kay Roman Dmitri. Sumusuko na ako. Ako rin. Mga 100 tao na lang ang natira, young master. Ang puso ng hayop. Iyan ay isang likas na talento. Tulad ni Kevin na walang pag-aalinlangang pinutol ang kanyang pulso sa utos ko. O si Chris na humingi ng paraan para lumakas mula sa taong nagbigay sa kanya ng nakakahiya na pagkatalo. Ang mga ganoong tao ay masasabi na ipinanganak na may puso ng hayop. Ang mga wala nito, gaano man sila kalakas, ay hindi maaaring magtagumpay laban sa mga taong likas na naiba mula sa kapanganakan. Kailangan kong salain ang mga ganoong tao gamit ang trial na ito. Ipagpatuloy ang trial. Ang taong iyon ay nasain kaya hindi siya sumuko. Mukhang totoo ang sinasabi niya noon. Pero sobrang nanginginig siya. Ito ang pagkakataon ko na ialay ang loyalty ko kay Lord Roman. Hindi ako pwedeng sumuko nang hindi gumagawa ng kahit ano. Ha? No. Dapat ko bang sumuko na lang? Walang saysay kung mamatay ako. May oras pa ako. Ay. Henderson, pasado ka. Ay. 1 segundo na lang at baka sumuko na siya. Mukhang swerte siya. Kasama dyan. Ang unang trial ay natapos ng maayos. Kasama ang mga sumuko, may humigit kumulang 400 aplikante. Mga matagumpay na aplikante sa unang trial, 120. Sinuri ko ang mga maaaring magamit base sa unang trial. May mga pumasa habang nanginginig at may mga pumasa nang walang pakialam. Wala naman masyadong pagkakaiba ang dalawa sa pamantayan ko. Pareho silang may tapang na supilin ang kanilang takot. Kailangan kong tukuyin ang mga hiyas mula sa mga batong nagtipon para sa tiyak na mga kalagayan o lihim na motibo. Kailangan kong kilalanin ang mga titingala sa akin nang may paghanga sa halip na takot. Lahat kayo ay nakapasa sa unang trial. Pinatunayan ng trial na ito ang inyong kahalagahan bilang mga mandirigma,
pero sa huli ay tatanggapin ko lamang ang 30 tao. Dahil dito, susubukan ko kayong lahat muli sa pamamagitan ng pangalawang trial. Kung makakapasok kayo sa trial na ito at maging subordinate ko, mabubuhay kayo sa buhay ng isang predator. Ang buhay ng isang predator. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pangalawang trial ng ayon sa pagkakasunod-sunod. Simple lang ang mga patakaran. Gaya ng nakikita ninyo, iba't ibang uri ng wooden swords ang inihanda para sa inyo. Hindi mahalaga ang uri o bilang. Pumili ng espada na gusto ninyo. At pagkatapos, patunayan ang inyong halaga sa pamamagitan ng pakikipagduel sa akin. Balak niyang makipagduel sa aming lahat na 120 mag-isa. Hindi ninyo kailangang manalo. Para sa mga makakayanan, kahit 1 minuto laban sa akin, sila ay makakapasa at tatanggap ng mas magagandang kondisyon kaysa sa nakalista sa notice. Ako ang mauuna. Ano ang pangalan mo? Volkan. Ayos ka ba sa wooden sword na yan? Walang problema. Ang kumpiyansa ni Roman Dmitri ay sobra-sobra. Totoo ba ang chismis na nilupig niya ang Bloodfang? Pero kahit ganoon, imposibleng talunin niya ako nang wala pang 1 minuto. Sige, maghanda ka na. Papasa ako kung tumagal ako ng 1 minuto, pero walang pakialam doon. Kahit siya pa ang taong pagsisilbihan ko mula ngayon, gagamitin ko ang pagkakataong ito. Simulan na. Para maibaon sa isipan niya kung anong klaseng tao ako. Ano? Next. Iba ang level niya. Naiwasan niya yon gamit ang napakabilis at magaan na galaw. Hindi ko akalaing posible ang ganitong mga kilos. Ang trial na ito mas mahirap ng di hamak kaysa sa unang trial. Nang matalo agad si Volkan kay Roman, isang bagay ang naisip ng mga tao. Si Roman ay malakas. At lumipas ang oras. Gayunpaman, habang paulit-ulit ang mga duels. At lumipas ang oras. Inasahan nilang magiging mas madali harapin siya habang nauubos ang stamina niya. 1 oras na ang lumipas mula nang nagsimula ang ikalawang trial. 60 duels. 60 talo. Next. Walang bahid ng pagod si Roman. Ang sinabi niya bago ang trial. Kung makakapasa kayo sa trial na ito at maging subordinate ko, sa tingin ko, naiintindihan ko na kung ano ang ibig niyang sabihin noon. Si Roman ay isang predator. Isang predator na pwedeng mabuhay ayon sa gusto niya sa mundong umiikot sa survival of the fittest. Kapag tinitignan ko siya, parang magiging realidad ang mga salita niya. Ngayon, habang si Roman ay itinuturing pa ring hangal ng Dmitri. Ang sandaling ito ang maaaring maging nag-iisang pagkakataon sa buhay para maging subordinate ni Roman. Pero paano namin haharapin ang halimaw na yon? Kung walang aplikanteng lumapit, mabibigo ang lahat ng nandito. Sige, ako na. Ako ang ika-negatibo 61 na aplikante. Ang pangalan ko ay Lucas. Halimaw. Si Roman Dmitri ay isang halimaw. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na martial skills, sino ang mag-aakalang kaya niyang magbigay ng matinding presyon gamit lang ang atmosfera? Si Roman Dmitri ganap siyang naiiba mula sa alaala ko sa kanya. Gaya ng sinabi niya, hindi siya mananatiling nabubulok sa isang liblib na rehiyon tulad nito. Lilipat siya upang sakupin ang buong kontinente. Sigurado ako rito. Wala akong pakialam sa 8 silver. Kukumpirmahin ko kung totoo ang sinabi ni Roman o hindi kahit 1 taon lang. Para gawin yon, simulan na. Kailangan ko munang makapasa sa trial na ito. Sumugod siya ng walang pag-aalinlangan. Walang ibang aplikante bukod sa nauna ang nagawang gumawa ng unang hakbang. Hindi lang yon ang diskarte niya sa pag-atake. Paghiwa sa ulo gamit ang espada habang tinatarget ang puso gamit ang dagger. Umatras siya ng 1 hakbang para iwasan ang dagger at sinalag ang espada ko. Paano kung ito naman? Mukhang hindi pa rin ito sapat. Karaniwan, magbubukas ng pagkakataon kapag patuloy kang sumugod ng walang pahinga, pero si Roman ay parang matibay na kuta. Kahit ganoon, hindi ako pwedeng tumigil dito. Tapos na ako kapag nag-alinlangan ako kahit 1 segundo. Para tumagal ng 1 minuto, kailangan kong patuloy na hawakan ang inisyatiba. Lucas, hindi ba? Hindi masama.
Hindi iyon magandang desisyon sa battlefield, pero angkop ito para sa isang duel. Meron siyang instinctive senses. Pero hindi ko balak hayaan kang tumagal ng 1 minuto. 1 minuto. Iyan ang pader. Isang pader upang ipakita kung gaano kagaling ang liege na susundan nila. Ang layunin ng trial na ito ay baunin yon sa isip nila mula sa una naming pagkikita. Tapos na ito. Ang Brank mercenary ay ang limitasyon ng pagsusumikap. Ang isang ordinaryong tao ay tiyak na maaaring maging Brank kung maghihirap sila ng todo. Pero hanggat hindi nila magagamit ang mana, hindi sila kailanman papasok sa mundo ng Arank. Ang mga Arank ay dapat magkaroon ng sapat na lakas upang talunin ang sinuman, at ang pangunahing kondisyon para dito ay ang paggising ng mana. Kaya naabot ko na ang limitasyon ko. Gaano man ako magsikap, hindi ko maiiwan ang mundo ng Brank. Kahit ganoon, nabuhay ako. Sa mga battlefield kung saan maraming tao ang namatay, paulit-ulit. At mula doon may natutunan ako. Para mabuhay, para manalo, kailangan mong gumamit ng anumang paraan. Nagsaboy siya ng buhangin. Sinabi niya lang na tumagal ng 1 minuto. Wala namang ibang patakaran bukod doon. Ang mga mata niya, pula mula sa buhangin, ay nakatitig ng diretsyo sa akin. Sumusuko ako. Heavily Demon God Cult. Bago ka turuan ng kulto ng martial arts ng seryoso, ang unang bagay na itinuturo sa iyo ay kung paano panatilihin bukas ang iyong mga mata. Sa sitwasyon kung saan nagpapalitan kayo ng mga suntok, isang pagkurap maaaring magdulot ng iyong kamatayan. Gaya ng mayroong order para sa paghinga upang maipakalat ang internal energy, ang pagkurap ay isang bagay na dapat isaalang-alang ng seryoso. Nag-ensayo kami upang panatilihin bukas ang aming mga mata anumang oras. Kahit ano pa ang sitwasyon. Sumusuko ako. Narito ang tubig. Hindi ko sana ginamit ang buhangin kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan. Sinubukan kong gumamit ng anumang paraan upang tumagal ng 1 minuto at makapasa sa trial, pero anong nakakahiyang resulta? Siguro na dismaya siya sa akin. Hindi, malamang wala siyang inaasahan sa akin mula sa simula. Magagalit ba siya? Maaaring maparusahan ako. Iniisip ko kung paano ako mapaparusahan. Next. Hindi man lang siya nagagalit ni nagtatanong kung bakit siya gumawa ng foul play. Alam ko na ang plano ni Lucas. Nakita ko siyang abutin ang pouch habang tumalon siya paatras upang umiwas, pero sinakyan ko ito upang makita siya sa kanyang pinakamahusay. Ang impyerno na naranasan ni Lucas. Hindi ko alam kung gaano karaming dugo ang nakita niya, pero wala akong duda sa isip ko. Ang dugong nakita ko bilang Baek Jongyuk ay umapaw ng sapat upang lumikha ng karagatan. Ganoon nabuo ang Heavenly Demon. Wala bang ibang aplikante? Si Lucas ang nagtakda ng president. Ngayon, bawat aplikante ay gumagamit ng anumang paraan upang subukang tumagal ng 1 minuto. Ang foul play ay hindi kondisyon para sa disqualification, pero kapag lumampas sila sa linya, hindi siya nagpapakita ng awa. Next. Kung hindi ako sumuko, magiging ganito rin ang kalagayan ko. Sa kahit anong kaso, itong sitwasyong ito ano bang nangyayari? Parang walang lohika. Ito na ang ika-negatibo 100 na duel. 2 oras na ang lumipas mula nang magsimula ang trial, pero kalimutan ang isang patak ng pawis, ang paghinga niya ay lubos na maayos. Isang bundok ng mga bangkay, sa bingit ng kamatayan, walang kaaway ang magpapadali sa iyo dahil lang sa pagod ka. Nagiging mabagal ang galaw mo kapag nagiging hindi stable ang iyong paghinga, at pagkatapos, magiging isa ka na lang sa mga piraso ng bundok ng mga bangkay sa ilalim mo. Kaya walang ibang pagpipilian kundi magmaster sa kung paano lumaban. Huminga at huminga palabas. Ang mana ng kalikasan na nakukuha sa pagkilos na ito ay umiikot sa buong katawan upang maibsan ang pagod na naipon sa loob ng iyong katawan.
Ang pagdaragdag ng ideal na pamamahalang ito sa aking katawan, na pinagtibay ng skeletal metamorphosis, ay nagpapanatili sa aking katawan sa optimal na estado. Noong panahon na sinakop ko ang Murim, may pagkakataon na nakipaglaban ako ng 3 araw at gabi ng tuloy-tuloy. Walang paraan na maubos ang stamina ko mula sa ganitong simpleng sparring lang. Lahat ng aplikante magtipon. Ang bilang ng mga nakapasa sa ikalawang trial ay 0. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na walang successful na aplikante. 30 sa inyong 120 dito ay pipiliin at ipapaalam sa ibang araw. Magaling ang trabaho ninyo. Dismissed! Narito ang listahan ng mga successful na aplikante. Simula ngayon, kayo ang magiging responsable sa pagsasanay ng 30 tao na ito. Naiintindihan? Kaya sila ang mga successful na aplikante. Vulcan ang lalaking unang humamon sa Young Master. Malamang lubos niyang pinahalagahan ang kanyang tapang. At si Henderson wala siyang espesyal na bagay. Nakita ba ng Young Master ang isang bagay na hindi ko nakita sa kanya? Bukod sa kanila, ang iba ay naiintindihan. Lucas din ay nakapasa. May problema ba? Inaamin ko na higit sa sapat ang talento ni Lucas bilang isang rank mercenary. Gayunpaman, hindi lang siya gumawa ng foul play sa dueling trial, pero nagpasya siyang sumuko nang hindi lumalaban hanggang dulo. Sumuko siya sa sandaling inakala niyang natalo na siya. Ang ganitong tao ay magdudulot lamang ng pinsala sa atin sa battlefield. Kalimutan ang karangalan, isa siyang tipikal na mercenary na iiwanan ang kanyang mga kasamahan at gagawin ang kahit ano para mabuhay. Kung ako ang magiging responsable para sa mga sundalong ito, hindi ko matatanggap. Iyan ang dahilan kung bakit ko siya pinasa. Anong ibig mong sabihin? Tulad ng sinabi mo, maaaring si Lucas ay isang duwag na walang alam sa karangalan. Pero sa sitwasyon kung saan walang sinuman ang nakaisip gumawa ng foul play, naisip niya ang isang realistic na paraan para harapin ako at kumilos ayon dito. Ang ganitong uri ng tao ang tunay na nagtatagumpay sa battlefield. Palagi silang naghahanap ng paraan para mabuhay at makahanap ng paraan palabas kahit anong mangyari. Hayaan mo akong tanungin ka bilang kapalit. Paano mo nasisiguro na si Lucas ay ipagkakanulo ang kanyang mga kasamahan dahil lang gumawa siya ng foul play? Chris, ang mga nakakasurvive sa battlefield ay hindi mga knights tulad nating dalawa na kayang gumamit ng aura. Tanging ang mga taong kalmado na kayang harapin ang bawat sitwasyon at kumilos ng naayon ang maaaring mabuhay hanggang dulo. Kaya tandaan mo ito. Gaano ka man kalakas bilang isang knight, palaging may pagkakataon para sa iyo na mapatay ng mga nagtatago sa anino habang naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Realistic ang desisyon ni Lucas. Ako rin ay naging masyadong short-sighted sa pagkakataong ito. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang isa pang bagay, knowledge. May isang bagay na hindi ko pa rin nauunawaan. Mayroon pang 5 buwan bago kayo pumunta sa battlefield. At hindi naman parang hinahatak ang mga noble sa frontlines dahil lang na-conscript sila. Bakit ka nangalap ng mga sundalo agad? Malapit na itong i-anunsyo. Opisyal na pahayag ng pamilyang Barco, matagal naming hinintay ang mga Lawrence na gumawa ng tamang desisyon habang naniniwala sa pangako ng nakaraan. Gayunpaman, dahil pinagtaksilan nila ang kanilang dangal bilang mga noble at ang kanilang pangako sa amin, napagpasyahan naming itaas ang aming mga espada matapos ang mahabang pasensya. Ang mga kasalanan ng mga Lawrence ay malinaw. Hindi nila binayaran ang utang na iniwan ng kanilang mga ninuno, at nagkaroon pa ng lakas ng loob na ideklara na hindi nila isusuko ang lupaing isinangla. Kaya, ipapaalam namin sa mga tao ng Kingdom of Cairo sa pamamagitan ng pahayag na ito. Kung hindi babayaran ng mga Lawrence ang kanilang mga utang o isusuko ang lupaing isinangla sa loob ng 1 linggo, ang mga Barco, na may pahintulot ng central government, ay magdedeklara ng territorial war laban sa Lawrence. Elalige, hindi mo ibig sabihin na. Tama. Simula ngayon, magsisimula tayong maghanda para sumabak sa digmaan sa pagitan ng Barco at Lawrence. Lady Flora, maghihiwalay na tayo mula ngayon. At dahil dito, hayaan nating magpatuloy ang bawat isa sa sariling gawain. Ang pamilyang Barco ay nangutang ng malaking halaga mula sa Gold Bank. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, digmaan na lang ang natitira nilang magagawa. Ang mga desperado para sa political marriage na ito ay hindi tayo, kundi ang mga Lawrence.
Kahit ano pa ang hatol ng lipunan kay Roman Dmitry, gusto ko ng isang taong naniniwala at sumusunod sa mga bagay na nakita at naranasan nila mismo. Kaya, nais kong magpatuloy ang disengagement ng walang anumang pagbabago. Ito ang kasalanan mo. Ikaw ang nagdala ng pamilyang ito sa pagkawasak. Ano ang nagawa ko? Dahil ba ito sa disengagement? Kinulong niya ang sarili niya sa kwarto mula nang bumalik siya mula sa Dmitry. Narinig ko na ang kasal ay nasira dahil sa pagkakamali ni Lady Flora, tama ba? Ano kaya ang nagawa niya para tanggihan siya ng hangal na yon? Bukod doon, magiging maayos ba tayo? Alam ko. Narinig kong makikipagdigma tayo laban sa barko. Ang mood ng Lord ay, akala ko matalino ako. Nakapagtapos ako ng advanced level course sa academy na may magagandang grado. Mula sa maliwanag na ngiti na palaging ipinapakita sa akin ni Father, inakala ko rin na isa akong mabuting anak. Pero sa totoo lang wala akong halaga kung wala ang pamilya ko. Isa lang akong bulaklak sa loob ng greenhouse. Ang hangal ng Dmitry nakakatawa. Ang hangal ay ako. Wala na akong kumpiyansa na harapin si Father. Ano kaya ang gagawin ng lalaking iyon sa sitwasyong ito? Kung iisipin ko, si Roman ay kabaligtaran ko. Walang sinuman ang umaasa o may nais mula sa kanya. Nilupig niya ang Blood Fang gamit ang sarili niyang lakas, at gumawa ng matapang na aksyon para sa kanyang pamilya. Talaga bang nagawa niya iyon nang walang tulong mula sa iba? Kailan siya naging ganoon kalakas? Paano niya nagawa ang ganoong aksyon? Hindi. Bukod sa posibilidad ng ganoong bagay, ang katotohanan na nagkaroon siya ng determinasyon na gawin ito. Kung ikukumpara doon, Lady Flora, handa na ang pagkain niyo. Lady Flora, kailangan kong pumunta sa library. Ginagawa ni Father ang lahat upang makakuha ng tulong mula sa ibang pamilya, pero sigurado akong walang tutulong sa atin sa ganitong sitwasyon. Katulad ng kung paano nilupig ni Roman Dmitry ang Blood Fang, kailangan din nating makahanap ng solusyon gamit ang sarili nating lakas. Tinanggihan ng Martel family ang ating proposal. Kung ganoon, kukontakin ko ang Vastra family. Tinanggihan rin ng Vastra family ang ating proposal. Kahit na sumang-ayon tayong itayo ang distribution network na matagal na nilang hinihingi sa atin, malinaw nilang sinabi na hindi nila tayo matutulungan sa usaping ito. Sa kahit anong anggulo natin tingnan, mahirap makakuha ng tulong mula sa mga karatig na rehiyon dahil sa pananakot ng barkos. May mga chismis na gaganti ang barko laban sa sinumang makikialam sa labanan sa Hilagang Silangan. Kung hindi babayaran ng Lawrences ang kanilang utang o isusuko ang lupang isinangla sa loob ng 1 linggo, ang barkos, na may pahintulot ng central government, ay magdedeklara ng territorial war laban sa Lawrence. 1 linggo na lang bago ang digmaan. Ang pinakamahusay na hakbang na maaaring gawin ng Lawrence sa ganitong sitwasyon ay ang bawat isa sa mga bastos na ito. Matapos ang lahat ng ginawa nila para makuha ang pabor natin bago ang labanan, ngayon para bang wala tayong halaga sa kanila. May balita na ba mula sa Gold Bank? Sinabi nila na imbestigahan nila ang usapin tungkol sa collateral sa lupa, pero mukhang hindi matatapos ang investigasyon sa loob ng 1 linggo. Isinasaalang-alang ang malaking halaga na ini-invest nila sa barkos. Naniniwala akong mas pinili nilang maging pabor sa barkos. Kaya, matapos subukan ang lahat ng posibleng paraan, wala talaga tayong solusyon. Maaaring mas mabuti na lang sumuko. Ang lahat ng tulong mula sa mga karatig na rehiyon ay na-block dahil sa barkos, at ang pagkakaiba ng ating mga tropa ay malinaw na malinaw. Kaya, naniniwala ako na ang pagsuko at pagbibigay ng gusto nila ang magpoprotekta sa ating mga inosenteng sundalo, pati na rin mapanatili ang mas maraming lupa hanggat maaari, kaysa kunin nila ang lahat. May punto ka, pero, my lord, si Lady Flora ay humihiling na makipagkita sa inyo. Flora. Busy ako ngayon kaya, Flora. Father, may sasabihin ako sa inyo. Ano? Ano bang sinasabi mo? Eksaktong sinabi ko. Plano kong makialam sa digmaan sa pagitan ng barko at Lawrence, sa ngalan ni Roman Dmitry. Naiintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin ito? Alam mo yon, pero sinasabi mo pa rin ang ganoong bagay. Ang digmaan sa pagitan ng barko at Lawrence ay isang lehitimong labanan na may pahintulot ng central government. Ngayon na nasira mo na ang kasal sa anak na babae ng Lawrence, wala tayong dahilan para makialam sa usaping ito.
Kapag nakialam ang Dmitri, puputulin ng mga noble sa Hilagang Silangan ang lahat ng koneksyon sa atin, at sa pinakamasamang kaso, maaaring magpadala ang central government ng mga sundalo upang supilin tayo. Kung plano mong tulungan ang Lawrence dahil lang sa isang simpleng pagbabago ng puso, huwag. Sa ngalan ng Diyos. Akala ko tumanda ka na. Father, paano niyo gustong mabuhay ako mula ngayon? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko sinusubukang makialam sa digmaan dahil lang sa isang simpleng pagbabago ng puso. Sa totoo lang, tinakot ako kamakailan ng panganay na anak ng Barco family, si Anthony Barco. Ginawa niya iyon dahil magiging hadlang daw ang kasal ko sa Lawrences sa mga plano nila. Wala akong ebidensyang maipapakita tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Gayunpaman, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Sinasabi ng mga tao na ang Dmitri ang tunay na powerhouse ng Hilagang Silangan, pero iniisip na tayo ng Barcos bilang nasa ilalim nila. At ikaw, Father, wala kang ginagawa gamit ang lahat ng kapangyarihan at kayamanang hawak mo. Sigurado akong kontento ka sa kasalukuyang sitwasyon. Pero ako, si Roman Dmitri, ay iba. Gusto ko ng kapangyarihan, at hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng Dmitri, maging ng Barco o kahit sino paman. Marami akong dahilan. Tulad ng kung paano nagdeklara ng digmaan ang Barcos gamit ang hindi umiiral na dahilan, ang dahilan ay isa lang laruan ng mga makapangyarihan. Isang bagong buhay. Parang naglalayag pa rin ako sa isang walang hangganan na karagatan. Pero ang isang bagay ay sigurado. Ang pagkakakilanlan ko bilang Baek Jongyuk ay hindi magbabago. Kailangan kong mabuhay ng dominasyon. Hindi ko hinihingi ang lakas ng pamilya natin. Makikialam ako sa digmaang ito gamit lamang ang kwalifikasyon ko bilang si Roman Dmitri. Kaya, pakiusap, bantayan niyo ako. Ang landas na ipapakita ko sa inyo ang buhay na tatahakin ko mula ngayon. Mukhang hindi maaalis ang pinagmulan ng kapanganakan mo. Kahit gaano ka pa kagaling. Kahit ano pang narating mo, gaano ka pa kayaman, o kahit maging lord ka, at pamahalaan ang isang teritoryo, ang katotohanan na ako ay isang commoner ay hindi magbabago. Sa tingin ko may nangyari sa ibang mga noble noong pumunta ka sa kapital. Ramdam ko lang mula sa mga tingin nila. Haha, walang nangyari. Ang paraan ng pagtingin nila sa akin. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong tumitingin sa isang noble na katulad nila. Gusto mo bang baguhin yon? Hindi, masaya na ako sa kasalukuyang buhay ko. Ayoko nang pilitin ang sarili para makamit pa ang kung ano. Pero umaasa ako na ang mga anak ko ay naiiba. Naiba sa akin, na kontento na pamahalaan ang isang maliit na liblib na lugar. Gusto ko silang lagpasan ang limitasyon ng kanilang pinagmulan at maabot ang mas mataas na lugar. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong maaaring makumbinsi. Pangarap ko ang sandaling ito. Ang aking problemadong anak ay lumaki ng ganito bago ko pa namalayan. Gawin mo ang gusto mo. At sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng tulong. Ikaw, Roman Dmitri, ay anak ko kahit ano pa ang gawin mo. Hindi mo kailangang akuin ang responsibilidad ng mag-isa. Mukhang hindi lang basta pagmamalaki ang sinasabi ng mga tao na ang smithies ng Dmitri ang pinakamalaki sa buong Kingdom of Cairo. Mga workshop kung saan maraming panday ang maaaring magtrabaho ng sabay-sabay. May 30 ganitong mga workshop sa Blacksmith Street na ito. Ang lahat ng duda kung paano nakalikom ng ganoong kayamanan ang Dmitri ay mawawala sa sandaling makita ang kalye na ito. Ang minahan ng bakal sa likod ng estate ang may pinakamalaking deposito sa buong kaharian, at ang mga panday ng Dmitri ay may kasanayang ipagbili ang bakal na minina doon sa mataas na presyo. Dahil dito, ang mga noble ng Hilagang Silangan ng Cairo ay hindi maglalakas loob na maging kaaway ng Dmitri. Bukod sa takot nila sa kayamanan ng Dmitri, kung hindi nila makuha ang mga supply ng iron weapons ng Dmitri sa Kingdom of Cairo, magiging malaking problema yon. Nandito na siya. Ang lalaking maituturing na simbolo ng pamilyang Dmitri, ang Master Blacksmith. Pinaplano kong ayusin ito gamit ang sarili kong lakas, pero kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay, Father. Ang mga kagamitang pandigma para sa mga sundalo. Kagamitang pandigma. Pumunta ka kay Master Hendrik. Ako ang dating humahawak ng lahat ng bagay sa smithy bilang master, pero si Hendrik, na dati kong kasama, ang pumalit sa akin nang mabigyan ako ng peerage. Bilang master ng ating pamilya, siya ang namamahala sa lahat ng produksyon ng bakal. Kung sasabihin mong ito ay kahilingan ko, ibibigay niya ang lahat ng kakailanganin mo.
Salamat. Ngunit may isang bagay na kailangan mong tandaan kapag pumunta ka roon. Ang mga panday ng Dmitri ay napaka-prideful. Hindi sila ang tipo ng mga tao na magpapakita ng loyalty dahil lang sa ipinanganak ka sa pangalan ng Dmitri. Tanging ang isang may kakayahan na kilalanin ang kalidad ng bakal at may kasanayan sa paghawak nito ang tunay na makakakuha ng tiwala ng mga panday. Naiintindihan ko. Gaya nga ng sinabi niya. At base sa mga nagawa ni Roman dati, hindi na nakapagtataka kung bakit sila ganoon mag-isip. O, tingnan mo kung sino ang narito. Ano ang pakay mo dito? Kaya, ang lalaking ito ay si Master Hendrik. Naniniwala akong nagpadala na ng balita ang ama ko tungkol sa dahilan kung bakit ako nandito. Ah, tama. Kagamitang pandigma para sa 30 tao, hindi ba? Akala ko nandito ka lang para magnakaw dahil naubusan ka na ng pera para sa kasiyahan. Kunin mo na lang kahit ano mula sa sulok na yon. Halagang iyon ay higit pa sa sapat upang armasan ang 30 sundalo. Sinasabi mong kunin ko ang mga yon. Iyan ba ang pinakamagaling mo, Master Hendrik? Pinakamagaling, yun ay kung hindi ka nasiyahan dyan, umalis ka na dito. Master Hendrik. Mukhang sobrang pinalaki ang reputasyon ng Ironwork ng Dmitri bilang pinakamahusay sa Cairo. Hindi ko akalain na tatawagin mong kagamitan para sa sundalo ang mga ito. Ulitin ko ang tanong. Ito ba talaga ang pinakamagaling mo, Master Hendrik? Ang Ironwork ng Dmitri ay ipinagmamalaki bilang pinakamahusay sa Cairo. Pero ikaw, na ni minsan ay hindi pinagpawisan sa harap ng napakainit na pugon, naglalakas loob kang husgahan ang Ironwork ng Dmitri. Kung hindi dahil sa kahilingan ni Baron Romero, wala akong ibibigay sa iyo. Noong ang nakababatang kapatid mong si Rodwell ay gumugol ng mga taon sa paggawa ng gawaing bahay sa ilalim ko upang isang araw ay ipagpatuloy ang pamilya, ikaw, ang panganay, ay walang kwentang ginugol ang mga araw sa pag-aaksaya sa mga babae sa lansangan. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Kahit ikumpara sa mga bagay na nasa sahig, ikaw, Roman Dmitri, ay tunay na walang kwentang basura. Isa ka lang na panganay na anak na walang alam gawin. Hindi, ikaw ang walang kwentang basura na walang magawa. Itong senaryong ito na naman. Hindi ibig sabihin hindi ko nauunawaan ang galit mo, Master. Pero ang espadang ito ay naipukpok ng hindi pantay ang lakas sa proseso ng forging hanggang sa punto na nagbabago ito ng kulay dahil lang sa sinag ng araw. Produkto ito ng isang baguhang panday na hindi mahusay na gumawa sa metal. Kaya't hindi ito matatawag na Ironwork ng Dmitri. At dahil hindi mo maikakaila ito, Master Hendrik, pinili mo bang insultuhin ako imbes na tawagin itong basura? Ano bang sinasabi mo? Master Hendrik. Kanina lang, isa sa mga sundalo ko na hindi makasaksak ng kaaway gamit ang basurang espada na ito ang namatay. Ang mapurol na talim ng espada ay hindi makapaghiwa ng maayos sa laman, at ang sundalo, na hindi maalis ang espada sa kalamnan ng kalaban, ay nawalan ng ulo sa kaaway na may nakabiglang ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang palagay mo tungkol dito? Ginawa niya ang lahat para mabuhay, pero wala siyang nagawa kundi mamatay dahil ang kanyang basurang lord ay inarmasan siya ng basura. Ano bang iniisip mo, Master Hendrik, kung bakit nagsusuot ng armor ang mga sundalo? Kung kaya nitong protektahan ang katawan laban sa isang atake ng kaaway kahit minsan, sulit dalhin ang armor. Gayunpaman, isang sundalo na nagsuot ng chainmail na ibinigay ko sa kanya ay pinagtaksilan ng armor na pinagkatiwalaan niya at namatay. Pinaniwalaan niyang poprotektahan siya ng maayos na tinahi na bakal, pero ang eksperimento ng isang walang pangalang panday ay hindi nakaharang sa atake ng kaaway. Nagkaroon ng butas sa armor at naglabasan ang mga laman loob niya sa pagitan ng chainmail. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sinasabi ko? Naiintindihan ko ang pagkabigo mo sa panganay na anak na dumarating lang kapag may kailangan at nagsisimulang husgahan ang Ironwork nang hindi man lang interesado sa smithy. Naiintindihan ko. Ang iniisip mo ang nararamdaman mo. Gayunpaman, lumampas ka na sa linya. Kung hindi ko natukoy na ang mga bagay na nakakalat sa sahig ay basura, maaaring ipinaubaya ng mga sundalo na sumusunod sa akin ang kanilang buhay sa mga piraso ng basurang ito nang hindi nila alam. Ang isyong ito ay hindi simpleng paghihiganti mo sa akin dahil sa personal na damdamin. Ang isyong ito ay may nakasalalay na buhay ng 30 tao, at kahit alam mo iyon, Master Hendrik, tinalikuran mo ang katotohanan. Hendrik, ikaw na bastos.
Paano mo nagagawang magpakasaya habang hindi mo man lang magawa ng tama ang inuutos sa'yo? Hindi ba sinabi ko sa'yo na masyado pang maaga para gumawa ka ng sarili mong espada? Itapon mo na agad ang basurang iyon at huwag mo nang isipin pang bumalik sa smithy kung balak mo ulitin ito. Ang hayop na iyon na punong-puno ng muscle. Hindi niya ako tinuturuan ng kahit ano, kahit siya ang master ng smithy. Hindi lang niya ako pinagbabatang gawin ang mga gawaing bahay araw-araw, sinusuntok pa niya ako sa pinakamaliit na pagkakamali. Kailan ba ako magiging isang blacksmith sa ganitong paraan? Akala mo charity kami o ano? Alam ko namang sobrang kulang nito para makabili ng maayos na espada. Pero ito lang ang mayroon ako at nangangako akong babayaran kita ng higit pa kung ibebenta mo sa akin ang isang espada. Para sa isang tulad kong wala ng iba kundi malusog na katawan, kailangan ko ng sandata para kumita ng kabuhayan. Kung tititig ka lang, maghanap ka ng ibang tindahan. Pakiusap, nagmamakaawa ako. May pamilya akong dapat suportahan. Hindi mo ba narinig ang sinabi kong umalis ka? Hey! Ano? Ibibigay mo sa akin ang espadang ito ng libre. Narinig ko ang mga pangyayari mo sa workshop. Kung kailangan mo ng espada, kunin mo ito kahit papaano. Salamat ng sobra. Pakiusap, kunin mo itong kaunting silver. Hindi, sinabi ko nang hindi ko kailangan ng pera. Itatapon ko rin naman ito kahit papaano. Nagpapasalamat ako basta't ang espadang ginawa ko ay nakatulong sa isang tao sa ganitong paraan. Salamat. Salamat. Salamat ng sobra. Narinig ko na namatay siya habang nag-escort sa isang merchantry mission. Kiraridi ay kawawang tao. Kung hindi lang sana nabasag ang espada niya habang nakikipaglaban sa mga bandido. Lahat ng iba ay maayos, di ba? Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng maayos na sandata. Ano na ang mangyayari sa asawa at anak niya ngayon? Parang wala itong pinagkaiba sa pagpatay ko mismo sa kanya. Sa araw na yon, nanumpa akong hindi ko hahayaang mangyari ulit ang ganitong trahedya. Hendrik, ano bang ginawa mo? Hindi ako makapaniwalang sinubukan kong ulitin ang trahedya noong araw dahil lang hindi ko siya gusto. Gaano ba ako nakakaawa? Babayaran ko ang presyo para sa aking mga pagkakamali. Kung handa kang magbayad ng ganito para sa iyong mga pagkakamali, Master, hindi ko na palalalimin pa ito. Balik tayo sa negosyo. Alam kong magaling kang blacksmith, Master Hendrik. Kaya, napagpasyahan kong ipagkatiwala sa iyo ang paggawa ng kagamitan para armasan ang 30 sundalo ko. Gaya ng sinabi ko dati, hindi ko pinaniniwala ang sinadya mong suwayin ang utos ng ama ko. Malamang ito'y bunga ng galit mo sa akin. Lubos kong nauunawaan ang nararamdaman mo. Kaya nais ko sanang ibaon natin pareho ang ating mga pagkakamali. Ang nais ko lang ay mga espada at armor na poprotekta sa buhay ng mga sundalo ko. Matapos mong gawin ang lahat ng iyon para parusahan ako, nagbibigay ka ng paraan para makawala ako. Narinig ko ang chismis pero... Totoo ba ito? Hindi, paano may magbabago ng ganito kalaki? Nakikita ko, hindi na siya ang dating Roman. Ulitin ko ulit, humihingi ako ng paumanhin sa usaping ito. Nanunumpa ako na hindi na mauulit ang ganitong bagay. At bilang anyo ng paghingi ng tawad, ang mga armas at armor para sa mga sundalo mo ay gagawin na tumutugma sa pinakamataas na kalidad ng ironwork na ipinagmamalaki namin sa Dmitry. Lahat kayo, bumalik sa inyong mga pwesto. Magsisimula tayo agad. Ninakaw ko ang espada ni Master Hendrik. Hindi mo ba natatandaan? Hindi nakapagtataka dahil lasing ka ng todo noong panahong iyon. Ano bang sinasabi mo? Noon iyon, 3 taon na ang nakalipas. Dahil desperately mo nang kailangan ng pera matapos itigil ng Lord ang allowance mo, nagpuslit ka sa smithy na ito, ninakaw ang espada ni Master Hendrik, at ibinenta ito sa isang street merchant sa sobrang murang halaga. Ang espadang iyon na ninakaw mo noon ay ang obra maestra ni Master Hendrik. Isang obra maestrang inabot ng 6 na buwan para lang idisenyo. At isa pang 3 buwan ang ginugol niya upang matapos ito nang hindi umaalis ng smithy. At ang ganoong bagay ay ibinenta sa isang street merchant ng ganoon kaliit. Hindi mo kailanman mauunawaan, young master. Ang isang obra maestrang ginawa mo mismo gamit ang iyong mga kamay na ibinenta nang hindi man lang nahanap ang tunay nitong may-ari.
Ang lumampas sa linya ay ang nakaraang Roman. Roman Dmitri, hindi pa kita lubos na napapatawad sa bagay na yon. Tinanggap ko ang iyong kahilingan dahil ako ang nagkamali, pero hindi ko pa rin matanggap ang panganay na anak ng pamilyang Dmitri na ganap na pabaya sa usaping Smithy. Tandaan mo ito, ang pundasyon mismo ng Dmitri ay nakasalalay sa Smithy. Kung dumating ang araw na gumawa ka ng basurang espada gamit ang sarili mong mga kamay, baka makita kita sa ibang liwanag. Sa palagay ko, hindi na magtatagal yon. Paalam na muna. Babalik ako kapag natapos na sila. Matagal-tagal na rin. Ang workshop kung saan ako nagsanay ng mag-isa. Napakalinis nitong naayos gaya ng iniutos ko. Nandito ang lahat ng gamit. Ngayon, magsimula na tayo. Noong ako ay nasa Murim, 18 ako nang magpasya akong pandayin ang sarili kong espada. Noong hindi pa napagdesisyunan kung sino ang susunod na tagapagmana ng Demon Cult, madalas ang alitan sa pagitan naming magkakapatid, at natutulog akong dilat ang mata dahil sa mga walang katapusang tangkang pagpaslang. Inambush ako ng ika-11 kapatid kong si Baek Changyon habang tinatarget ang buhay ko. Napakapalapit ng laban na yon, ngunit nabasag ang minamahal kong espada, hindi kayang tiisin ang mga atake ni Baek Changyon. Habang sinusugatan ko ang mukha ng kapatid ko gamit ang sirang espada, at nakatakas mula sa bingit ng kamatayan, naisip ko sa sarili ko. Kailangan ko ng espada na hindi kailanman mababasag sa laban, at lubos na magdadala ng aking kasalukuyang pisikal na kakayahan. Kailangan ko ng isang espadang ginawa para lang sa akin. Pagkatapos ng araw na yon, hindi tulad ng mga kapatid ko, binisita ko ang mga blacksmith at natuto kung paano pandayin ang mga espada mula sa kanila. At palaging bago ang isang mapagpasyang labanan, nagpapanday ako ng espada na perpekto para sa kasalukuyang sarili ko. At pagkatapos ng daan-daang libong laban, patuloy na nagbago ang aking espada habang lumilipas ang panahon, at ang ika-negatibo 39 na espadang ginawa ko ay nakilala bilang Heavenly Demon Sword. Isang kayamanang hindi matutumbasan ng halaga. At ngayon, upang maghanda para sa paparating na digmaan, panahon na upang gumawa ng espada na akma para sa aking bagong sarili. Paulit-ulit ang eksaktong parehong kilos sa sandaling lubos kang nakatuon sa isang layunin habang gumagamit ng set na ritmo at lakas. Trance. Para saan ako nabubuhay? Kailangan kong mabuhay sa isang mundong survival of the fittest dahil ang Heavenly Demon ang aking ama, at sa huli ay nakilala ako bilang pinakamalakas matapos malagpasan ang iba't ibang pagsubok na dumating sa akin. Hindi ko kailanman inisip iyon bilang isang masamang bagay. Ganoon pa rin ang nararamdaman ko ngayon. Nanatili lang akong tapat sa aking realidad. Gayunpaman, ang estado ko ngayon ay hindi pa sapat para labanan ang bawat single variable. Kaya, kailangan kong magsanay upang maging mas matatag. Ang mundo ni Roman at ang makapangyarihang puwersa nito, hindi ko palubos na nauunawaan ang kahit isa sa kanila. Ang pagkatalo ay hindi tatanggapin. Godly Inferno Art isang martial art na ginamit ng minsang tinawag na Flame Demon na gumagamit ng kapangyarihan ng matinding init upang mabilis na maipon ang mana. Ito ang optimal na teknik para sa kasalukuyang walang kwenta kong sarili. Ang aking mga baga at iba pang internal na organo ay maaaring masira kung gagamitin ng sobrang dalas, pero sa ngayon, nais ko ng kapangyarihan na kayang harapin ang lahat ng variables. Napapalibutan tayo sa kasalukuyan. Naharangan ang tulong mula sa paligid natin, at ang pagkakaiba sa lakas ng militar natin ay malinaw. May mga pag-uusap tungkol sa pagsuko upang mapanatili kahit kaunti sa lupain ng pamilya natin, pero naniniwala akong iyon ang bagay na hindi natin dapat gawin, anuman ang halaga. Sa halip na mawalan ng buhay ng inosenteng sundalo, dahil sa labanang hindi panalo, ang pagsuko ay maaaring maging pinakamabuting pagpipilian para sa lahat. Ginamit ng barko ang koneksyon nila sa central government upang makakuha ng pautang mula sa Gold Bank. Kung ganoon, ang utang na iyon ay malamang na naproseso bilang isang unsecured loan. Ang pautang ng walang collateral ay tiyak na may mataas na interest rate. Ang digmaan na ito ay hindi isang bagay na tanging ang barko lang ang makikinabang. Habang ang barko ay nangutang ng pera, ang Gold Bank ang nagbigay ng pera. Upang makuha ang gantimpala na kapwa nilang pakikinabangan, sisirain nila ang lupain ito sa sandaling maokipi nila ang Lawrence. Ano ang dapat nating gawin? Mayroon lamang isang paraan. Desperadong pagresistensya. Iyon lamang ang paraan upang tayo'y mabuhay. Pagresistensya.
Sa isang sandali, nagkaroon ako ng pag-asa sa mga pahayag ni Flora. Inakala ko na si Flora, na may kakayahan upang maunawaan ang mga sitwasyon, ay magbibigay ng isang di pangkaraniwang countermeasure, pero ito ay nasa level lamang ng common sense. Ang pagsaraba sa kastilyo ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay ayon sa iyong sinabi. Hindi ko sinasabing magtiis lang. Isuko ang lahat ng ani ngayong taon at sunugin ang mga bukirin. Mag-ipon tayo ng hanggat kaya sa pagkain at magtiis hanggang dumating ang taglamig. Kailangan lang nating magtiis hanggang taglamig. Kahit na nagawang mangutang ng malaking halaga ang barko, dahil sa koneksyon nila sa central government, iyon lang ang meron sila. Patuloy na tataas ang interes habang lumilipas ang panahon. Ang napakalaking kapangyarihan na may impluensya na kumakalat sa buong kontinente, ang Gold Bank. Kung ang digmaan ay hindi matapos agad at magpatuloy ng matagal, sisimulan nilang i-pressure ang Barco family gamit ang interes. Ang Gold Bank ay hindi isang kapangyarihan na maaaring ma-pressure dahil lang sa koneksyon nila sa central government. Ang mga mercenary ay gumagalaw gamit ang pera, at ang perang iyon ay nagmumula sa Gold Bank. Kapag dumating ang taglamig at naging hindi pabor sa kanila ang siege warfare, sila ay mauubos ng kusa. Ha? Hindi ako makapaniwala na may ganoong paraan. Possible ito. Ito ay isang laban ng panahon. Dahil sa insidente na yon sa Dmitry, inakala kong napalaki ko ang anak kong masyadong immature. Pero hindi iyon ang kaso. Kailan lumaki ng ganito ang anak ko? Tama si Flora. Simula ngayon, maghahanda tayo para sa ating desperadong pagresistensya. Magtiis tayo ng magtiis at panatilihing buhay ang lahi ng pamilyang Lawrence. Kahit bumagsak ang mga pader ng kastilyo at maglaho tayo, magtiis tayo hanggang sa huli. Ano man ang bagay, ang unang pagkakataon ng isang tao ay espesyal. Ang unang espada ko. Perpektong akma ang espadang ito para sa aking kasalukuyang sarili. Ang pangalan mo'y hihiramin mula sa mundong ito, Salamander,